Sentro naman sa pangunahing pangangailangan ng bawat Pilipino ang mga proyekto at panukalang isusulong ng mga mambabatas ngayong ikalawang sesyon na ng 20th Congress. Si Kate Renya sa detalye. Sa pagbubukas ng second regular session ng Kongreso, handa na rin ang mga panukalang batas na prioridad isulong ng mga mambabatas. Isa na sa mga nagbahagi ng kanyang isusulong na programa ay si Quezon City 3rd District Representative Franz Pumaren. Kabilang sa kanyang pangunahing tututukan ay ang pagbuo ng isang ahensya na layong imbestigahan ang mga isyu sa ilang aksidente sa kalsada, maging ang mga safety recommendation para maiwasan ito. Bilang chairperson din ng House Committee on Transportation, target rin ni Representative Pumaren na magpasa ng panukala sa transportasyon panghimpapawid. Ang magiging pet bill ko ngayon is yung National Transportation Safety Board of the Philippines because among Southeast Asian countries, tayo na lang wala pa na yan. So yan ang i-push natin. And of course, yung napaka-importante yan para yung magkakaroon po ng audit ang ating CAAP para hindi tayo ma-downgrade. Libreng serbisyo sa mga universidad naman ang target ni Kabataan Party List Representative Rene Co. Anya, karapatan ng bawat kabataan na mabenepisyuhan ng mga kaukulang programa ng kanilang universidad upang makatulong din sa paghubog ng kanilang kakayahan at makatulong din pagdating sa pinansyal. For Kabataan Party List, ang priority natin ay delivery of accessible services in universities, the Universities Bill or Deserve, kung saan yung mga iba't ibang serbisyong dapat na natamasa sa loob ng universidad ay libre, walang bayad. Yun yung tutulak natin alongside with our education bills. Target naman makapaglunsad ng 27,000 mental healthcare professional si Pampanga 2nd District Representative Ana York Bondok para matulungan ang mga kabataang nangangailangan ng tulong medikal. So I'm the main author. It's called the Revised Psychology Bill. Kasi kulang na kulang po tayo ng mental health professionals. The largest po are the registered psychologists and psychometricians. So empower po natin sila to enter the government, private. Immediately po 27,000 mental health care professionals will be available. Sa nagdaang first regular session ng 20th Congress, 26 mula sa 52 LEDAC priority bills ang naipasa na ng mababang kapulungan. Ayon kay House Majority Leader Sandro Marcos, ipagpapatuloy nila ang kanilang nasimulan at target ng maipasa lahat ng natitirang mga panukala bago matapos ang legislative calendar. Kumpiyansa naman siya na maipapasa ito hanggang makarating sa Senado, lalo't tiwala siya sa liderato ni Senate President Sherwin Gatchalian. It's good that the Senate has now, organized everything, and I'm sure under the leadership of SP Gatchalian, the legislative mill will continue or will go back to functioning as efficiently as possible. Kilala ko naman si SP, matinong tao yan. And I'm sure he will get the Senate up and working as quickly as possible. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Kate Renya, Congress News.